verse 2. Hanggang 5. Hanggang 5 po. Okay po. Walang natatago na hindi malalantag. Walang natatago na din malalantag at walang nalilihim na di na mabubunyag. Ang sabi nyo sa dilim na maaaring sa liwanag at ang Wait lang, mami, malabo kasi yung mata ko. Di ko makita sa salamin ko eh. Binulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan sa lansangan. 4. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa taong pumapatay ng katawan at walang kayang gawin higit pa rito. 5. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihang ding magtapon sa impyerno. Sinabi ko sa inyo ang Diyos ang dapat ninyo katakutan. Ayun po. Amen. Amen Praise po. God. Salamat sa pagbabasa. Purihin ang Panginoon. So, napakahalaga ng pag-uusapan natin, ano? So, pag-uusapan natin ngayon ang tinatawag na hidden sin. Pag sinabing hidden sin, ito yung mga kasalanan na tinatago. Meron ba kayong mga kasalanan na tinatago? Ayan. So, bilang mga kabataan, tuturuan tayo ng Panginoon. Nasabi niya dun sa dulo, naku, mukhang si May nag-unmute na. May kasalanan ka bang tinatago, May? Praise God. Mamaya mag-i-insight kayo ha after. So dito pag-uusapan natin yung mga kasalanan. Ano ba ang nagiging epekto kapag ikaw ay isang kabataan na nagtatago ng kasalanan at kapag nakasanayan mong magtago ng kasalanan. Ito ay hindi lang para sa mga bata, no? So sa murang edad ninyo, gusto kong matutunan ninyo yung nagiging epekto ng isang bagay na itinatago. Amen? Pero sabi ng Panginoon, walang maitatago sa Kanya. Yun po yung sabi niya sa ating binasang verse. Binata ka man o dalaga ka man, sabi niya dito sa verse natin, walang natatago na hindi malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Ang sinasabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ang binubulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan sa lansangan. So, wala pong natatagong lihim. Amen? Kung maaaring natatago mo yan ngayon, darating ang panahon na malalantad din yan. So, ang first point natin, hidden sin root you from the inside and out. Amen? Sa Tagalog, ang sabi, ang tinatagong kasalanan, nabubulok ka. Ikaw ang nabubulok, nasisira ka mula sa loob, palabas. So, ano ibig sabihin nun, mga anak? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagkakaroon ng tinatagong kasalanan, ito ay nagbibigay sa'yo, diba, sa loob mo, yung pinakaloob mo, nagkakaroon ka ng kasinungalingan, diba, yung mga tinatagong mga kasalanan, o kaya, yung kumupit, diba, kumupit ka ng na tinatago mo sa nanay mo, matagal na panahon, diba, yung mga excuses mo, diba po, lahat ng mga yon, 'di ba? Na akala natin, sinasabi sa atin ng kaaway, no, which is si Satan, na kaya mo 'yan. Okay lang na magtago ng kasalanan, hindi naman malalaman ng nanay mo. Okay lang 'yan na magtago ka ng kasalanan sa kaibigan mo, hindi naman niya malalaman kung di mo sasabihin. Amen? Okay lang na chinichismis mo siya sa isang kaibigan na hindi niya alam, pinag-uusapan niyo pala sila, no, na akala natin, ma-avoid natin yon o maiiwasan natin. Amen? O nagpe-pretend tayo na parang hindi nangyari yung mga ginawa natin. For example, kumupit ka kay nanay mo ng 5 pesos, di ba? Nagpe-pretend ka na hindi yun nangyari. O kino-convince tayo ngayon ng kaaway. Even sa mga matatanda na, even sa akin na nanay na, di ba? May mga kasalanan na tinatago na akala natin maitatago, pero hindi po. Lahat po yun, lalabas ang katotohanan. At ibe-break ka nito. Talagang
aanahin ng Panginoon na makita yung kasalanan na yon. Hindi para durugin ka, kundi para iligtas ka niya. Kasi sisirain ka ng kasalanan, no? Sisirain ka ng mga tinatagong kasalanan pag hindi ito nabunyag. Amen? Kasi masasanay ka ng masasanay. Masasanay ka ng masasanay. Amen? So, point number 2, number 1 natin, mabilis lang to. Para kuhanin nyo at pulutin nyo yung mga aral. Bilang mga kabataan, ano yung nangyari sa inyo kapag nagtatago kayo ng mga kasalanan? Number 2, hidden sin hurt those around you. Yung mga tinatagong kasalanan, nakakasakit ng mga taong sa paligid mo o nakakasakit ng mga taong minamahal mo. Amen? Halimbawa, nagsisinungaling ka, 'di ba? Halimbawa, nasasaktan ka na nga sa nangyayari sa paligid ninyo, kinikip-kip mo pa. Amen? Pag naipon ng naipon, yung mga sakit, for example, may nangyari sa pamilya nyo, 'di ba? Bilang mga kabataan, hindi natin maiwasan na may mga problema. 'Di ba? Kinikip-kip ninyo ng kinikip-kip yung sama ng loob ninyo sa puso ninyo hanggang isang araw. Amen? Pwedeng marami kayong mga bagay na isipin na hindi nyo dapat ginagawa. Maraming mga kabataan ngayon, mga anak, ang sa sobrang dami ng problema nila, nakukuha nilang magpakamatay. Maraming mga kabataan, sa sobrang problema nila, anong ginagawa nila? Nagkakaroon sila ng bisyo, nagdodroga, di ba? O, halimbawa, yung mga nanay at tatay ninyo, nakikita ninyo na lagi silang nag-aaway dahil maybe si tatay ng bababae or maybe si nanay ng lalaki, di ba? And ang ginagawa ninyo, nagre-rebelde kayo sa inyong mga magulang. 'Di ba? Tinatago ninyo yung rebellion na yon, which is magkokos yun ng mas malaking problema. At masasaktan natin yung mga mahal natin sa buhay. Tandaan ninyo, hindi nakasalalay ang buhay ninyo, amen, sa nanay at tatay ninyo. Kayo ang pumipili ng buhay ninyo bilang mga kabataan. Sila tatay at nanay, ginagabayan kayo sa paglaki, pero hindi ibig sabihin kung ano yung mga nagiging buhay ni nanay at tatay, kailangan ganun din yung maging buhay ninyo. Amen? Kailangan ninyong magkaroon ng bagong pag-iisip. Kailangan ninyong magkaroon ng isip na maka-Diyos. Kailangan ninyong magkaroon ng isip na matuwid at maayos. Kunyari, ako, broken family ako. Dapat ba maging broken family din yung generation ko? Dapat ba maging broken family din yung darating kong future? Hindi. Hindi ganon. Kaya tayo lumalapit sa Panginoon para ayusin. Ayusin tayo ng Diyos. Kaya yung mga hidden na kasalanan, 'di ba, na naiipon sa puso natin, pwede itong makasakit ng mga mahal natin sa buhay. Kaya nababalitaan niyo na lang, may mga kabataan, ang bata pa nagbibigti sa murang edad. Meron din kasing mga tao na nagbubuli sa eskwelahan, 'di ba? Yung mga kabataan na binubuli sa eskwelahan, tapos hinahide mo na nasasaktan ka. Hindi mo sinasabi kay nanay at tatay. Hanggang naiipon, wala ka nang alam gawin, kundi parang sisirain mo yung buhay mo na makakaapekto sa mga mahal mo sa buhay. Amen? Hindi po yun maganda. Hindi po yun maganda. Kaya napakahalaga, mga anak, na alam natin ang totoo. Alam natin ang katotohanan kasi yun ang gusto ng kaaway. Yung mga hidden sin, 'di ba? Yung mga tinatagong mga kasalanan, kasi kasalanan 'yan pag tinatago mo na nasasaktan ka, tapos hindi mo sinasabi, pwede itong makaapekto sa isip mo, sa pisikal mo at emosyonal. 'Di ba? Maraming mga pag-aaral na kapag ang isip ng isang bata o isip ng isang tao ang naapektuhan, 'di ba? Nakakaapekto ito sa physical nating pamumuhay. Kaya maging matalino kayo. Sa henerasyon nyo ngayon, bilang mga kabataan, maging matalino kayo sa pagdidesisyon. Hindi yung buhay ni daddy mo at ni mami mo ang magiging future mo. Baguhin mo yung mind mo. Kung hindi mo nakikitang maganda, 'di ba? Yung future, yung buhay ninyo ngayon, mangarap ka, 'di ba? Humingi ka ng tulong sa Panginoon, lumapit ka sa Panginoon. Kung malayo ka sa magulang mo, 'di ba? Sikapin mo, 'di ba, na magpatulong ka sa Panginoon to live a good life. To live a good life. Ikaw ang pipili ng future mo. At piliin mo laging mabuhay ng mabuti at hindi yung mga may tinatagong kasalanan. Pilitin mo na mamuhay, 'di ba, sa tulong at gabay ng Panginoon, na mabuhay ka sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Amen?
Kasi nagkukos ito ng kawalan ng pag-asa. Nagkukos ito, 'di ba, ng mga anxiety, nagkukos ito ng depression sa mga tao at nagkukos ito, 'di ba, ng problema sa mga mahal natin sa buhay. Amen? So napakahalaga po na hindi tayo nagtatago ng ating mga kasalanan kasi minsan sinasabi ng kaaway sa iyo, kaya mo 'yan. You can handle it, 'di ba? Na kaya mong itago yung mga bagay na 'yon hanggang darating ang pagkakataon hindi mo na kayang itago yung bigat ng kasalanan at gagawa ito, 'di ba? Nang hindi mabuti. Una kang maapektuhan, pangalawa lang yung mga mahal mo sa buhay. Kaya mag-isip kayong mabuti. Kung kayo, halimbawa nagkakaroon ng problema yung pamilya ninyo, tapos nakikibarkada kayo sa masasamang barkada, tinatago ninyo sa magulang ninyo. Amen? Alalahanin ninyo, ang masamang barkada, nagkukurap yan ng inyong pag-iisip at pwedeng dalin kayo sa kapahamakan. At hindi yun ikakatuwa ng mga magulang ninyo. Walang magulang, amen? Walang magulang, lalo na kung OFW. Kayo, sila Denise, mga OFW, mga magulang nila, walang magulang na natutuwa na mapahamak kayo. Darating ang panahon, magiging magulang din kayo. At hindi nyo ikakatuwa na mapahamak ang inyong mga anak. Kaya, iwasan ninyo na magkaroon ng kasalanang tinatago kasi pwede itong makasakit ng mga mahal nyo sa buhay. Amen? Pangatlo, hidden sin multiply into more sin. Okay? Halimbawa, katulad ni David, 'di ba? Nung nagkasala siya na siya ay tumingin doon sa ni Bathsheba, 'di ba? Doon sa asawa ng kanyang tauhan, 'di ba? Naghangad siya, 'di ba? Katulad sa atin, kapag tayo nagtatago ng kasalanan, 'di ba? Halimbawa, nagnanasa ka sa pera ni mama mo, ni papa mo, o kaya ni tatay, ni lolo, nakatabi sa cabinet, 'di ba? Tinago niya, pinagnanasahan mo 'yung pera na 'yon, 'di ba? Sa murang edad mo. Nagnanasa ka lang, nagdi-desire ka lang, nakuhanin 'yon. Pero pag di mo napigilan ang pagdi-desire mo, iistilin mo na 'yon, nanakawin mo na 'yung pera ni tatay sa bulsa ng kanyang pantalon. Kasi 'yun yung dinidesire ng isip mo. Amen? O di ba? Nung nagdi-desire ka pa lang, yung palang naiipon pa lang yung kasalanan sa isip mo, then anong nangyari? Hinakbangan mo na, di ba? Dinukot mo na yung 5 piso ni tatay o yung 10 piso ni tatay o yung 20 pesos ni tatay sa bulsa ng kanyang pantalon. So naging magnanakaw ka na. After ng pagnanasa mo, di ba? Naging magnanakaw ka na. Di ba? Nadadagdagan siya, nagmumultiply kasalanan. Amen? Then pagkatapos mong ninakaw, nagtanong si tatay, nasan yung pambili ng tuyo? Nasaan yung pambili ng itlog dito sa pantalon ko na kinita ko kanina? Diba? Then, matatakot ka. Anong mangyayari? Magmumultiply na may kasalanan mo. Anong gagawin ni Ate May? Magsisinungaling siya. Kasi natakot siya kay tatay. Diba? Diba? Tingnan nyo. Nagsimula ka sa pagnanasa, then, ninakaw mo. Then, pagkatapos mong ninakaw, nagsinungaling ka. Diba? Tapos, pagkatapos mong nagsinungaling, anong pang nangyari? Niloloko mo na yung sarili mo. Diba? Nakita nyo? Yung kasalanan, after kasalanan, after kasalanan, after kasalanan. Ano nangyayari sa inyo? Sa murang edad ninyo, masasanay ka na magkasala. Diba? Sa simpleng bagay, nasasanay hanggang magiging natural na to sa'yo. At yun yung gusto ng kaaway. Yun yung gusto ni Satanas. Diba? Kunwari, halimbawa may kaibigan ka, ayaw mo yung ugali niya. Kailangan mo bang itago na ayaw mo yung ugali niya? Hindi ba mas maganda kung mahal mo siya? At ayaw mo yung ugali niya, pwede mo siyang tapatin, 'di ba? Huwag mo siyang pagsisinungalingan. Tapos, pag nagsinungaling ka sa kanya, sasabihin mo naman sa isang kaibigan mo na kabataan, alam mo ba tong si May? Ayoko yung ugali ni May, 'di ba? Ang taray-taray niya. Nakakainis. O, 'di ba? Anong nangyari? Nagkaroon ka ulit ng kasalanan kasi naging chismosa ka na. Nung una, ayaw mo lang yung ugali niya. 'Di ba? Tapos, nandamay ka pa ng iba. Dinamay mo pa yung pwedeng gusto mo magalit din kay Ate May. 'Di ba? So, nagpapatong-patong-patong yung kasalanan. So, anong nangyayari? 'Di ba? Nasisira ka. Nasisira ka bilang isang tao. Nasisira yung integridad mo dahil sa hidden sin. Nagpapatong-patong yung kasalanan mo, hindi lang sa'yo, sa mata ng Diyos una sa lahat. Amen? Kaya yun yung nangyayari kapag tinatago natin kasalanan, nagmumultiply ito ng mas marami. 'Di ba? Kaya, ang payo ko sa inyo, huwag niyo tong kakalimutan.
Huwag kayong magko-cover ng kasalanan ng iba. Huwag niyong kukonsintihin sa Tagalog. Halimbawa, may kaibigan kayo na nagsabi ng kasalanan niya, 'di ba? Tapos papangako niya, pangako mo din isa, huwag mo sasabihin sa nanay ko, huwag mo sasabihin sa tatay ko, nalalayas ako ng bahay namin. 'Di ba? Na alam mo na pwedeng mapahamak yung kaibigan mo. Do not. Wag niyong i-cover up yung isang kasalanan na pwedeng mapahamak siya. Paano pag kinover up mo 'yon, magkakaroon ka ng guiltiness, 'di ba? Magkakaroon ka, nangako ka kasi sa kanya sa bagay na sinungaling naman. Tapos anong nangyari? Nasagasaan siya, 'di ba? For example, na aksidente siya. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya, pero dahil kinover up mo siya, dahil tinago mo sa magulang niya na sana nailigtas siya sa kapahamakan, 'di ba? Hindi siya nailigtas. Dahil kinover up mo. So, magiging dalahin mo yung hidden sin na yun. Nagkakaroon ka ng guiltiness, depression, anxiety na hindi ka naman dapat nagkakaroon. Amen? Kaya kahit malaki na kayo, halimbawa may mga kumari kayo o kumpare kayo na sasabihin, i-hide yung kasalanan, do not. Huwag kayong mag-cover up ng kasalanan ng iba para maging guilt ito sa puso ninyo. Kasi sisira ito sa inyo. Kaya do not allow yourself. 'Di ba? Do not allow yourself na ma-associate kayo sa ganitong klaseng tao. Amen? Kaya napakahalaga, huwag niyong i-force yung sarili niyo na magkaroon ng kasalanan dahil lang sa pakikisama sa kaibigan. Kasi pwede kayong dalhin nito sa kapahamakan. Amen? At pang-apat, tama, pang-apat na tayo, no? Pang-apat, walang kasalanan na hindi nabubunyag. Hidden sin will always be revealed, sabi ng Lord. Lahat ng tinago nyo sa dilim, malalantad sa liwanag. Sa madaling salita, walang sekretong hindi nabubunyag. Amen? So, hidden sin will always reveal. 'Di ba? Akala lang natin na itatago natin, pero pagtapos ng 5 years, 'di ba? 6 years, 7 years, mabubunyag 'yon. At yun yung gusto ng enemy sa atin. Akala mo mabuti yung ginagawa mo. Pero di mo alam, sinisira ka na nito sa loob. Hanggang palabas, hanggang nasasanay ka na at lalaki ka na sinungaling, magnanakaw, nagsisinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Amen? Kaya, no matter how hard, lagi nating piliin na maging mabuti. No matter gaano pa kahaba, 'di ba? Yung maging buhay natin, lagi nating piliing maging mabuti. Kasi yung grace ni Lord, 'di ba? Dahil ma-expose kahit anong gawin natin, kahit anong kasalanan. Pagdating ng panahon, maraming mga tukso sa inyo, mga kaibigan, mga manginginom, mga adik, iwasan ninyo 'yon. Never kayong mag-hide ng mga kasalanan na pwedeng mapahamak kayo. Kasi kayo ang sisirain nito. Hindi buhay ng ibang tao ang sisirain nito. Kung pwede pa kayong maging doktor in future, pwede pa kayong maging nurse in future, pwede kayong maging teacher, police, 'di ba? Yung mga pangarap ninyo. Abutin ninyo yung mga pangarap ninyo na hindi kayo mapupunta sa mga ganitong klaseng kasalanan na pwedeng sumira ng buhay ninyo sa burang edad ninyo. Maging matalino kayo sa pagpili ng kaibigan. Maging matalino kayo sa pagdadala ng problema. Maging tapat kayo. Maging tapat. Kung nasasaktan kayo, magsabi kayo sa magulang ninyo na nasasaktan kayo. 'Di ba? Yung mga magulang naman, kapag alam ninyo na hindi pa sapat yung pag-iisip ng mga anak ninyo na dali ng problema ninyong mag-asawa, do not. 'Di ba? Huwag niyong i-share sa mga anak ninyo yung mga bagay na hindi nila kayang dalhin kasi hindi niyo alam ang kapasidad ng kaya nilang i-take. May responsibilidad din tayong mga magulang. Teach your children, 'di ba? Sabi ng Panginoon, teach your children. 'Di ba? Kung hindi nila kayang dalhin yung problema nila, gabayan niyo sila. Hindi yung pati problema nating mga mag-asawa, i-share natin sa mga anak natin na hindi naman nila kayang dalhin yung problema. 'Di ba? Tayo yung may sapat na pag-iisip. May sapat na pag-iisip para ayusin ang problema kasi you are the adult. Sila kabataan pa lang na nagsisimula sa kanilang generation ng buhay. Anong alam nila sa problema ng mag-asawa? Naranasan na ba nila ang mag-asawa para sabihin natin ang problema natin sa kanila? Huwag po natin gawin 'yon kasi hindi niyo alam yung depression na dinadala, no, sa mga family orientation po, sinasabi po 'yan. Dahil ito spiritual ito, may atake po ang spirit sa mga anak natin.
Kaya wag niyong, kung halimbawa nagkakasala yung papa nila, nagkakasala ka sa kanila, wag niyo pong idama yung mga bata. Wala silang kinalaman. Wala silang kinalaman sa sitwasyon na dapat kayo ang nagiging maayos sa harapan ng mga anak ninyo dahil kayo ang may sapat na pag-iisip, sapat na pinag-aralan, sapat na karunungan para dalhin ang sarili ninyong problema bilang mag-asawa. Hindi po padadala sa mga anak. Kaya marami pong mga kabataan, anong nangyayari sa kanila? Nagiinom dahil sa problema ng nanay at tatay. Nagiging addict dahil sa problema ng nanay at tatay. 'Di ba? Kaya, yun mga anak, kayo naman na mga kabataan, hindi nyo problema, 'di ba? Huwag nyo dalhin yung problema ng yung mga nanay at tatay. May mga choice pa rin kayong piliin ang mabuti, tama, at kalugod-lugod sa harap ng Diyos. May kapangyarihan kayong piliin ang tama. Huwag kayong magpadala sa problema nila. We have different life. Kahit pa pamilya tayo, may kanya-kanya tayong desisyon. Hindi dahil malayo si mama mo, kailangan mo sirain ang buhay mo dahil ba malayo si mama? Si mama, minsan yung mga OFW, nagtatrabaho sila sa malayo para mabigyan ng mga anak ng mabuting kinabukasan, para makapag-aral kayo, para makapagtapos kayo. Hindi gusto ng mga magulang na lumayo sa mga anak. Kaya mga anak, kayo naman kung mga OFW nanay ninyo, lalo nyo silang mahalin. Lalo kayo magsumikap sa pag-aaral ninyo. Lalo nyong ipakita sa kanila na mama, lahat ng pagod mo, magtatapos ako. 'Di ba? Para mabigyan din natin ng si nanay, kayo, patanda kayo. Ngayon, 15 years old na kayo. 14 years old, 13 years old. Amen? Si mama naman, patanda na. Habang tumatanda kayo, si nanay din, tumatanda na. At ang pag tumatanda na si nanay, humihina na rin ang katawan ni nanay at ni lola. Hindi na rin kayo ganon maaalagaan. Kaya darating ang panahon, kayo naman. Nagtatrabaho sila para sa inyo. Kayo naman, ang darating ang panahon, kayo naman ang mag-aalaga sa kanila. Kasi pahina kami, hindi kami palakas. Kaya nga gusto namin, habang kaya naming magtrabaho, 'di ba? Makapagtapos kayo para magkaroon kayo ng mabuting buhay, maayos na buhay. Amen? Kaya, purihin ng Panginoon. Ano yung sabi sa last verse natin? Magkaroon daw tayo, number 5, fear of God. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo, sabi nung last verse natin, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at walang kayang gawin higit rito. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan ding magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Amen? So sabi sa number 5 point natin, kapag 'di ba, yung hidden sin na 'yan, kapag yan ang kayo namuhay sa mga tinatagong kasalanan, may pagbabayad tayo, 'di ba? Pero mga anak, kasi ine-expose ng Panginoon ang mga kasalanan natin kasi He love us. Ayaw niya na mamuhay tayo sa kasalanan. Amen? Kaya, hindi pa huli ang lahat. Habang may buhay tayo, meron ding grasya si Lord. Meron siyang mabuting puso na gusto niya na ine-expose niya yung kasalanan natin, nilalagay niya sa liwanag yung kasalanan natin para maituwid tayo, para maitama tayo, para mamuhay tayo ng mabuti sa harap ng Diyos at sa mga tao sa paligid natin. So, kung meron tayong katatakutan, 'di ba? Si God 'yon. Kasi si Jesus, 'di ba? Ang magbibigay sa atin ng kalayaan sa kasalanan, kailangan lang natin na iwasan ang kasalanan at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Mag-confess tayo, ibig sabihin, magsisi tayo ng mga kasalanan natin, 'di ba? At mag-repent tayo sa Panginoon. Baguhin natin yung ating pag-iisip at magpaturo tayo sa Panginoon kasi accountability tayo. May accountability tayo, may responsibilidad tayo sa bawat buhay na pinahiram ng Diyos. Amen? Kaya, dalawa lang ang pupuntahan natin, langit at impyerno. Amen? Kaya, maging matalino kayo. Sa buhay din, dalawa rin ang pupuntahan ninyo. Mabuting buhay o masamang buhay. Mamili ka, di ba? Maging matalino ka. 'Di ba?
Dalawang bagay din sa ugali, masama o mabuting ugali. Piliin mo yung laging mabuti, 'di ba? Lagi kang magdedesisyon ng tama at mabuti kasi ang good character mo magbibring sa'yo sa destiny mo. Pero kung mapupuno ka ng mga hidden sin at kasalanan, sisirain din nito ang kinabukasan mo, ang pangalan mo at pagkatao mo. Amen? Kaya katulad ni Jesus Christ na lumakad dito sa mundong ito, natakot siya sa kanyang ama at sinunod niya ang lahat ng kalooban ng kanyang ama. Kaya matuto tayo na mamuhay, amen, na nagtatapat, hindi tayo nagtatago, nagiging totoo, amen, at hindi nagsisinungaling, amen, nagiging matalino, mag-isip, 'di ba, ng mga tamang desisyon. Hindi ang future ng magulang mo, future mo din. You have the choice to live a good life. Kapag pinili mong maging mabuti, yun din ang hangad ng Diyos sa inyo. Walang Diyos na naghahangad na maging masama tayo. Kaya nilalantad niya ang lahat ng kasalanan na hindi dapat itago, kundi baguhin at ayusin natin ang ating pagkatao. Dahil wag nating hayaan na magpatong-patong ang kasalanan natin hanggang masanay na lang tayo na makasalanan tayo. Amen? Gusto ng Diyos, baguhin niya tayo araw-araw. Hindi man madali, hindi isang araw nagbago ka na, pero unti-unti, 'di ba? Kung dati bastos ka sa magulang, magiging magalang ka sa magulang. Kung dati hindi ka mapagmahal sa magulang mo, magiging mapagmahal ka. Kung hayaan natin ng Panginoon na turuan niya tayong maging mabuting tao. Kung hayaan natin ng Panginoon na mahalin, 'di ba? Mahalin natin yung ibang tao. Amen? Kaya purihin ng Panginoon. To God be the glory. Amen. So, tayo po ay manalangin. Sundan ninyo yung prayer ko ha, Ate May. Sundan ninyo yung prayer ko, Ate May ha, habang kahit nakamute lang kayo, Ate Kylie, Ate Denise. Amen. Magpa-pray tayo. Sundan niyo yung prayer ni Tita Beb. Hallelujah. Let's pray. Kuya James, sundan niyo po na nakamute lang yung inyong mga microphone. Amen. Kahit sa isip niyo lang, naririnig kayo ni God. Ate Kylie. Amen. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe ngayong araw na to. Panginoong Jesus, tinatanggap ko kayo sa aking puso, sa aking isip at sa aking kaluluwa na maging